Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1214. Dito sa article na to, dinidiscuss kung kanino nga ba pwedeng magbayad ang isang debtor kung sakaling ang creditors niya ay solidary. Pwede bang kahit kanino? Or may specific person dapat siyang pagbabayaran? Paano kung nagbayad siya sa isang taong hindi naman naniningil? Tapos may naniningil pala. Ano mangyayari? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1214. The debtor may pay any one of the solidary creditors, but if any demand, judicial or extrajudicial, has been made by one of them, payment should be made to him. Ayan. So dito sa article na to, dinidiscuss kung kanino pwede magbayad si debtor kung sakaling ang kanyang creditor si solidary. So to whom debtor may pay in case creditors are solidary. Yan. So paano kung halimbawa ang creditors niya ay solidary creditors? Kanino siya pwede magbayad? Ang sabi dito, general rule, kahit sino pwede. The debtor may pay any one of the solidary creditors. So, may pay any one of the solidary creditors. Kasi nga, ang rule natin kapag solidary, lahat ng creditors ay iisang tao lang. So, yung isang creditor ay siya rin yung isang creditor. So, kumbaga, kung si XYZ ay creditors, si XYZ ay iisang tao lang. Kung magbayad ka man kay X, magbayad ka man kay Y, magbayad ka man kay Z, walang problema kasi iisang tao sila. Kaya ngayon yung ibig sabihin ng solidary. No? Tinitingnan ng batas na parang isang tao lang yung tatlong taong yun. Okay? Yan. Pero may exception ulit. Alam naman natin, pag may general rule, may exception. Ang sabi, kapag may nag-demand. So itong general rule, if no demand. Okay? Kung walang demand mula sa isa sa mga solidary creditor, then kahit kanino pwede magbayad. Pero if may nag-demand, payment must be made to him. Payment must be made to the solidary creditor who made a demand. To the solidary creditor who made the demand. Yan. Mapa-judicial man or extrajudicial, anumang klase ng demand yan, basta naningil ng isa sa mga solidary creditor, doon ka dapat magbayad. Doon dapat magbayad si debtor. Okay? So again, general rule, if walang nagde-demand, then kahit kanino pwede magbayad. Kumbaga parang date of payment na, magbabayad na si debtor pero walang naniningil, di kahit kanino pwede siya magbayad. Pero kung merong isang naniningil, huwag kang magbabayad sa iba, doon ka dapat magbabayad kasi payment must be made. Yan. O bigyan natin ng kulay. Kulay tuloy. Bigyan natin ng example. So example, si A, yan, may utang kay X, Y, and Z. So si X, Y, and Z ay solidary creditor. Yan, senior citizen. Yan, solidary creditors. Yan. Ang utang ni A, let's say 9,000 para buo. Okay? Kung walang nagde-demand, then therefore, A can pay whoever he wants to pay. Si X, si Y, or si Z. Okay? Kahit kanino walang problema. Bayaran niya ng buo basta. Hindi pwedeng putol-putol. 3,000 kay X, kay Y, kay Z. Kasi solidary, kailangan isang tao lang babayaran niya. Okay? Yan. So, A may pay the whole amount, either X, Y, or Z. Okay? What if halimbawa naman, again no demand. So, X, Y, or Z. So, pwede magbayad kahit kanino. Pero kung may demand naman, ay ulitin natin, A may utang kay XYZ, okay? Ng 9,000. Solidary creditor sila, senior citizen. Yan. May nag-demand. Let's say ang nag-demand ay si X. Okay? X demanded. Yan. Pag nag-demand si X,
dapat si A magbabayad kay X. Okay? Yan, ng 9,000. Sa kanya lang dapat. Okay? What if, ganito nangyari? Si X ang nag-demand, pero kay Y siya nagbayad. Medyo, ano rin eh, matigas din ang ulo ni A eh. Okay? Naningil na nga itong si X, pero kay Y nagbayad. No? Parang masama ang loob niya kay X. Nagbayad siya ng 9,000 kay Y. Ano mangyayari? Valid ba yung payment? Payment is not valid. Okay? Payment is not valid except yung share lang ni Y. It's not valid except share of Y. Yan. Okay? So therefore, yung 3,000, parang breakdown yan ganito. Yung 3,000 na share ni Y, valid yan. Pero yung 6,000 na share ni X and Z ay hindi valid. So, pwede pa rin maningil si si X, tsaka si Z mula kay A kasi hindi valid yun. Anong gagawin? Isosole ni Y yung sobrang bayad kay A. Pero kung halimbawa, binigay naman ni Y yung share, ay di wala namang problema. If the share of X and Z has been given from Y, eh di wala nang kailangan bayaran pa si A kasi naibigay na. Okay? Pero kung hindi pa rin binabalik, kailangan isoli yan ni Y kay A. Otherwise, that would be unjust enrichment. So, yung 6,000, isusoli dapat kay A ni Y. Okay? Otherwise, pag hindi yan sinole, that would be unjust enrichment. So, solution indebted na naman yan. Nakinabang si Y sa hindi naman kanya. Kasi, ang naningil, si X. So, kay X dapat magbayad. Si X na nga naningil eh. Siya na nga nag-effort eh. Si Y tong nakaupo lang, siya pa nakatanggap. Tapos hindi pa niya ibabalik. Hindi pwede yun. Or kaya naman, dahil siya nakatanggap, o nasa kanya yung burden na ibigay kay X and Z. Kung ayaw niya gawin yun, teka, sasabihin ni Y, teka, bakit akong naut na pag-utusan na ibigay yung share? Eh, hindi naman ako naningil. O hindi kung ayaw mo at ikay tinatamad at ayaw mo maabala, isoli mo na lang kay A. Tapos si A ang magbibigay kay X para doon sa 6,000. Okay? May damages ba? Wala naman. Wala naman. Okay? Pero again, kung binigay na ni Y kay X and Z yung share nila, then di na kailangan mag-proceed si X kay A para maningil ulit. Kung ayaw ibigay yung share, isole, tapos si X and Z or si X or Z maningil kay A para sa share nila. Okay? So paano ko sir kung halimbawa, hindi ba siya delay? Kasi halimbawa, naningil si X kay A, eh nagbayad siya kay Y. Delay ba siya? Hindi naman. Kasi si Y ay sila rin naman siya eh. Kumbaga, nangyari lang na si X ang naniningil. So parang si X ang umaaktong ahente. Agent siya nung dalawa. So yung dalawa parang principal. So parang ganito nangyari. Nagbayad ka directly sa principal imbis sa kay agent na naniningil. So dahil nagbayad ka rin naman on due date, hindi nga lang sa agent, sa principal ka lang nagbayad, valid pa rin, wala kang delay, walang damages. It just so happened that you did not pay the agent, rather you paid to the principal. Okay? So as far as A is concerned, paid na siya sa part ni principal, yung hindi naniningil. Pero kung ayaw ibigay yung share, edi again, isole kay A, tapos ibigay kay X. Okay? Para considered paid na yun. Okay? Ayan. So dito nagtatapos yung 1214. Tungkol siya sa kung kanino pwede magbayad si debtor kung sakaling ang creditors niya ay solidary. General rule, pag walang nagde-demand, pwede siya magbayad kahit kanino. Except kung merong nag-demand, doon dapat magbayad. Paano kung hindi siya nagbayad doon sa tao nagde-demand? Eh di valid yung payment doon sa taong nakatanggap, pero hindi valid yung ibang part na hindi naman siya yung naningil. So kasi hindi naman siya yung naningil, so hindi valid yung payment as to the person who demanded. Okay? Pero as to the person who did not make a demand, valid yung payment na yon. So kailangan niya nga lang isole, otherwise solution indemnity and unjust enrichment. So I hope meron akong nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nalito ka, no, or nabilisan ka, ulit-ulitin mo lang yung lecture, I'm sure makukuha mo din yan. And lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi,
At laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!